Tatlong estudyante ang nagpasyang gumawa ng 24 Hours Overnight Challenge sa isang abandonadong eskwelahan. Pero ang paghahamon na dapat ay pampasikat lang sa vlog ay naging bangungot ng matuklasan nilang hindi sila ang unang bisitang naiwan doon, at hindi rin sila ang huling tinitirhan ng nilalang na matagal nang naglalakad sa dilim. Ang hamon na hindi dapat ginawa. Tol, last video na to bago matapos yung October horror special natin, sabi ni Renz, ang pinaka-adventurous sa tatlo. Kasama niya si Marge, ang editor nila, at si Bricks, ang pinaka-matatakotin. Target nila, ang lumang San Felipe Elementary School, sarado na mula pa noong 1998 dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga bata. 7:43 PM nang makarating sila. Punit-punit ang mga kurtina, bako-bako ang sahig, at ang mga lumang classroom ay parang nakabuka ang pinto, parang nag-aanyaya ng kapahamakan. Guys, parang iba to, mahinang sabi ni Bricks. Kaya nga tayo nandito, sagot ni Renz. At nagsimula ang kamera. Ang unang KATOK. 11:09 PM nagsimula ang kakaiba. Nasa loob sila ng grade 6 na classroom, nag-i-interview tungkol sa mga lumang urban legend ng TOK, TOK, TOK. Tatlong mabibigat na katok sa pintuan sa dulo ng hallway. Napatingin silang tatlo. Baka hangin lang. Bulong ni Marge. Marge, anong hangin na marunong kumatok ng 3 beses? Sagot ni Bricks, nanginginig. Lumakad si Renz, dala ang camera. Habang papalapit siya, lumalakas ang tunog. TOK, TOK, TOK. Pero pagdating niya sa pinto, walang tao, maliban sa isang bagay, mga yapak, mabibigat, malalalim, at halatang mula sa paa na hindi normal ang hugis. At ang pinakakapansin-pansin, pabaliktad ang direksyon ng yapak. Hindi ganyan ang paa ng tao, sabi ni Marge habang sinisilap ang putik sa sahig. Ang mga larawang hindi dapat nakunan. 12:21 AM pagod na ang tatlo, kaya nagpasya silang mag-charge ng gamit sa principal's office. Habang nagre-review si Marge ng mga video, bumigla ang mukha niya. Guys, tignan nyo to. Sa footage sa hallway, habang naglalakad si Renz kanina, may ulo na dumaikit sa gilid ng pinto saglit. Mahaba ang buhok, parang nakakabit ang balat pero kulubot at nangangitim. At nakanganga ng sobrang laki. Pero ang pinaka-nakatatakot, hindi ito nakita ni Renz sa mismong oras. Walang tao roon. Nagkatinginan silang tatlo. Hindi tayo nag-iisa rito, sabi ni Renz, unti-unting kinakabahan. Ivy, ang tinig ng mga bata. 1:03 AM biglang bumukas ang intercom ng buong eskwelahan. Patay naman ang kuryente, kaya imposibleng humandar. Sumunod ang isang boses, isang batang umiiyak. Ma, pa, sunduin niyo ko. Malamig ang hangin. Tumigil ang tatlo sa paghinga. Saka nagsunod-sunod ang mga tinig. Marami, paus, tila hindi galing sa lalamunan ng buhay. Halika na sa amin. Gusto namin ng kasama. Matagal kaming naghintay. Run! Sigaw ni Renz. V. Ang nilalang na hindi dapat nila nakita. Habang patakbo sila palabas ng hallway, biglang lumitaw mula sa likuran ang isang nilalang. Mataas, payat, halos butot balat. Nakalawit ang parehong braso. Pabaliktad ang paa. At may amoy ng nabubulok na bangkay. Tumakbo ito sa paraan na parang nababali ang tuhod. Gumagalaw na para bang walang kasukasuan. At mabilis. Masyadong mabilis para sa isang bulok na katawan. ALAMANHIG. Sigaw ni Marge. Sumigaw ang nilalang, hindi boses, kundi parang sabay-sabay na iyak ng mga batang nawala noon. Naghiwa-hiwalay ang tatlo dahil sa takot. Si Bricks, na palaging pinakakinakabahan, ang unang nahulog. Literal na nahulog, sa isang lumang butas ng sahig. Nang sumilip si Renz, nakita niyang parang hinihila si Bricks ng maliliit na kamay sa dilim. Renz, tulong. Bricks, huwag. Pero lumitaw ang alamanhig sa likod niya.
At napilitan siyang tumakbo. Ang huli ng footage. 2:04 AM. Nakalabas si Renz at Marge sa eskwelahan, tumatakbo sa kalsada. Pero habang nagtatago sila sa likod ng waiting shed, nag-record pa rin ang camera. Doon nila nakita ang nakapanghihilakbot. Sa gate ng eskwelahan, nakatayo ang alamanhig. At dahan-daang may lumalabas na maliliit na anino mula sa likod nito. Mga batang nawawala noon. Pero hindi na sila tao. Mapatla, baluktot ang katawan, at nakangiti, habang sinasarado ng alamanhig ang gate, kasabay nitong sinabi sa boses na hindi dapat nito kayang sambitin. Kulang pa kami. 7. EPILOGO. Natagpuan kinabukasan si Renz at Marge na pagod, sugatan, at wala sa tamang wisyo. Nailigtas sila, pero si Bricks, hindi na nahanap. Walang bakas, walang katawan, walang dugo. Tanging isang bagay ang naiwan sa loob ng eskwelahan. Ang kanyang cellphone. Pagbukas ng huling video, isang kamay na parang nabubulok, nasa balikat niya. At ang boses ng bata na nagsasabing, "Halika na, kasama ka na namin."